Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 26, 2024, no? So update po to sa ating mini poultry. Yung ating ina-upload na mga sisiw nung nakaraan 6 months ago, nangingitlog na po sila, no? Yung unang building natin, ito lang po yung una. Ngayon mayroon na tayong building doon na isa, at saka ito na yung bago nating building. So diyan po yung sisiw na 600 na piraso na nilagay natin sa brooding. So kung nakita ninyo yung ating previous upload, nandoon po yung mga sisiw na 600. So ngayon po ay nangingitlog na po sila, no? So tingnan natin dito, ito po yung unang building natin. So yung laman nito ay wala na, nakal na po yung 96 heads. So ito bago na naman to, ito yung galing doon sa kabila, no? So, EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive mainit kasi, Optical. no? Love your eyes. So punta tayo doon sa kabila. Ito yung 600 na bagong nangingitlog yung tinatransfer natin. So ngayon may bago na naman tayo yung sisiw doon na 1,200 na pinalaki natin. Ito yung 600 noon. Ito na yung mga itlog nila. So ito na po sila. Lagyan natin ng butas doon sa taas. Grabing napakainit dito sa amin sa Bohol. So ito yung 600 heads na nangingitlog. So bagong pagitlog lang, no? Kaka-transfer lang ito nung April, first week of April. So ito po yan. Kita natin grabing hingal ng manok dahil sa napakainit na panahon. So mayroon pa tayong nilagay na ceiling fan dyan. Dito rin mayroon tayong wall fan kasi grabing init. So kung makita natin sa labas, napakainit. Ngayon po ay 12 o'clock in the afternoon. So napakainit. So ang gagawin dito, palaging i-drain natin yung tubig kasi mainit po yung linya ng tubig. Pag luminit yung linya ng tubig, hindi na tumutuka yung manok. Lalo dito yung banda, no? Ito yung napakainit dito, lalo na paghapon, yung tanghali. So kita mo yung mga manok na grabe yung halal nila, no? Yung hingal. So ito po yung 600 na piraso. Yung natandaan ninyo, yung sinabi ko sa inyo na kami po yung nagpalaki. 600 na pirasong sisiw. Ngayon po ay nangingitlog na sila. So nasa 95% yung production nila daily. Ito po ay 618, ngayon ay 604 na lang. Dahil po sa sobrang init, may marami pong namamatay na heat stroke. Kaya nga ito po yung reason na nilagyan niyang butas yung sa taas. Kasi pag hindi natin nilagyan, grabe yung heat stroke dito. Grabing init. So punta tayo doon sa kabilang building. Yun po ang luma natin na building, no? Yung 496 heads, ngayon ay nasa 386 na lang. So ito po yung luma na binablog ko noon 1 year ago. Ayan po yung lumang mga manok natin. Ito po yung iba dito. Natin kailangan po may sounds para hindi maano yung manok pag
mayroon pong maingay, no? So nakita po ninyo yan, ito yung bago kong pinagawa. Kasi yung sisyo ngayon na nandoon sa kabila na area, so 1,200 head yun. Bago lang dumating yung sisyo na yan nandoon sa kabila. Dito po yan ito transfer. So i-transfer natin dito. So akyat tayo dito sa luma nating building. So ito po yun, no, natandaan nyo yung mayroong kawayan na nilagay ko dito. Ngayon wala na, tinanggal ko na, nilagyan ko na lang flooring para madali yung pagkuha ng ipot. So nilagyan namin ng rice hull. So pag napansin ko yung umiitim yung mga ipot nila kasi sa sobrang init siguro, dehydration, na-dehydrate po sila, no? So ito po yun yung 1 years ago na binablog ko, yung nangunguha kami ng itlog dito. So yun po yung itlog nila ngayon. So nasa 86% yung production nila ngayon dito. So ang ginawa namin, kung mapapansin nyo, yung mga itlog nandito na sa tray. Kasi pag hayaan mo yan ay ilagay dyan, lalo na ngayon na tang-init, tutukayin po nila yung itlog. So pag tutukayin yan, wala na. Ito po yung itlog dito. So nilagay namin sa tray. So kung makita nyo may mga basag, dahil yun po yung iba ay iatin po nila na tukain. So pag tukain, nangyari nito, pag tukain yung itlog, di wala na, sisip-sipin po nila. So yun ang sa kabila, yun ang bago na pinakita ko kanina. Yun po itong luma natin, 436 heads. Ngayon ay nasa 386 na lang. So kung pansin nyo, yung mga ibang cage, isa na lang ang 3, no? Kasi yung iba po ay marami pong namatay din dito nung, lalo na ngayon yung tag-init. Kung mapansin niyo yung nakaraang mga linggo, marami pong namatay namin dito. So kailangan talaga ng tubig. Pag wala yung tubig, mahirap. Lalo na ngayon dito yung mga deep well ay wala ng tubig. So yun po yung reason na napagawa ko ng deep well dito, hindi pa natapos yung banda doon. Yun po yung deep well na pinagawa ko. So hindi pa tapos, doon natin ilagay yung bagong building para sa 1,200 heads na bagong manok. So ngayon sisiyo pa sila. After 4 months, ililipat na po natin dito. Pero ginagawa na natin para hindi po tayo delay pag transfer. Kailangan tapos na yung building. Yan pong building na yan. 900 heads lang po yung makasya dito. So galing doon ay nasa 15 meters. So ngayon hindi po kasya yan. Tingnan natin doon, mayroon pong mga manok doon. Yun po yung mga nilagay natin sa quarantine. Kung may mga sipon, hindi makatayo, diyan po ilagay. So ito yung mga kahoy na gamitin natin.
So ang kulang nito ano na lang, yung nipahat. Nipahat na yung ginamit ko ngayon kasi napakainit po dito sa amin. So kawawa yung manok, mainit. Kailangan bantayan kasi mag heat stroke yung manok. So patay po. So ito po yun, nililisan po natin yan pag matapos na dito. Nilalagay po natin yung bagong mga cages dyan para ready na po tayo sa transfer after 4 months. Ikakararating lang yung mga sisi, yung mga second week ng April. So May, June, July, August, mga September, dito na po ilagay yung mga manok. Magiging RTL na po sila. So ito yung yero. So ayaw ko pa na mag ano ng yero kasi napakainit. Yero po ito eh. Ngayon doon sa kabila puro na nipahat ang aming nilagay. Yung mga sisiyo nandun po sa kabila na building na yan. So bablog po natin yun by next day. Nasa more than 1 week po yung mga sisiyo na yan. Ito yung lilipat dito sa lamisa, ha? sa bagong building. Ay, ang mga nakapack dyan ng school supplies. So yun po yung misis ko. Ay naman to, ha? Pupunta po yan doon sa Ay, ito ada. bagong sisiw. Plastic bag. Yung 1,200 Ang heads. isang bagay patong din sa lamisa. Siya po yung nag-alaga. Magaling po yan. Yun po, yun doon, siya po yung nag-alaga. Yung 600. Mga bata, gikan sa bahay sa gubanan. Kaya Kaya nga, nga, plastic ka, school supplies. sa kanya po ako kumuha ng mga tips kung paano mag-alaga. Mga chicken. Ito po yung si Tatay Digong. Yun po yung nag-design doon sa bagong building. Oh. Ito. Dito ipot ano na lang nilagay yung ipa. Problema yung ano, umiitim na naman yung ipot nila, no? Siguro sa init siguro marami na kaming nilagay na gamot diyan. Halos sila isang linggo magbigay kami ng gamot pero umiitim pa rin. So next time i-vlog po natin yung mga sisiyo doon. So ito po yung latest update ng ating mini poultry. At yung bagong building natin doon sa likod. Pumunta yung misis ko dito, oh. So that's all for today. Kung may mga comments kayo, then just put your comments, no, in the comments box. Ano po natin yan, may tatanong po kayo, as long as I can answer, bigyan ko po kayo ng reply kung paano. Baka gusto niyo maging layer farming din, then pwede kayo magtanong, walang problema po yan. Kasi ganyan din kami noon, tanong ng tanong kahit sino. Okay, that's all for today. Thank you very much and God bless us always.